So ito mga partner, pasintabi po sa mga kumakain dyan mga kapartner. So another day, another video mga kapartner. Pag nakakita na po kayo ng ganyan mga kapartner, na dumi ng ating chicken mga kapartner. So ito, nagpapakain ako ng wet feeding. Nag-wet feeding muna ako mga kapartner. Kasi syempre, ganun na po yung ipot nila. So ang ginagawa ko na po dyan mga kapartner, nalagyan ko na po ng Sulfar QR mga kapartner. 3 days po na ganun mga kapartner. So yun lang muna yung pinapakain natin mga kapartner dahil basa po yung ipot nila. So ang dapat nating obserbahan dyan mga kapartner, kung basa yung ipot nila o di kaya may kulay yellow, ganyan mga kapartner. Tapos kung parang may dugo, ganun mga kapartner. Kaya importante rin mga kapartner na dapat inoobserbahan din natin sila. Yung mga dumi nila, ganyan, yung style nila, ganyan mga kapartner. Kasi minsan sa mga chicken, malalaman din natin sa kanila kung may nararamdaman sila mga kapartner sa behavior nila mga kapartner. So kung mayroong gaya niyan, kung gutom na sila mga kapartner, tapos nagpakain ka, tapos mayroong hindi kumakain, yun mga kapartner, ibig sabihin may nararamdaman na yun mga kapartner. And then dun sa kanilang pagdumi, sa pagdumi naman nila, after nila magdumi ganyan, tignan mo yung kulungan nila, ganyan mga kapartner. So kung makikita ka ng medyo basa, ganyan mga kapartner, o di kaya parang may dugo, ganyan mga kapartner, so yun, pwede ka na mag wet feeding, ganyan mga kapartner. So maglagay lang po ng Sulfar QR po dun sa kanilang pagkain o di kaya sa kanilang inumin mga kapartner. Pwede rin sa kanilang inumin to mga kapartner. Medyo magpainit lang po ng medyo maligamgam na tubig mga kapartner para mas okay. Kasi minsan yung mga chicken natin, kung malamig kasi yung iniinom nila mga kapartner, mas nagtatay po sila mga kapartner. Yun. So napapansin nyo yun. Minsan kung may nagtatay na, baka malamig po yung iniinom nila. So kaya nagtatay yung mga chicken natin mga partner, o di kaya may mga ganyan na unusual na ipot, mga ganyan mga partner, dahil dun sa sa painuman nila, sa pagkain nila, minsan naiputan nila yun, and then nakakain din nila mga partner. So yun, kaya dapat lagi mga partner na obserbahan natin sila. So dapat nandyan tayo lagi para sa kanila mga partner, dahil yung manok hindi naman nila kayang gamutin yung sarili nila, umaasa din sa atin, yung sa nag-aalaga. Yan ang ginagawa ko niyan pala mga kapartner, inobserbahan ko kung sino yung hindi kumakain diyan mga kapartner, at tinitignan ko na rin kung ano yung galaw nila. Yun lang mga kapartner, sana nakatulong to sa inyo mga kapartner. God bless po.